David, dalawang OFW na naman po na may magkaibang storya ang inyong makikilala. Pamilyar po ba kayo sa pangalang Ruben Laurente? Dati po siyang miyembro ng grupong The Company, pero ngayon, nagsosolo na itong si Ruben at siya ang katangi-tanging Asian performer sa isa sa mga pinakamalalaking cruise ship. So nakakatuwa kapag nasa stage ako, tapos mapalakpak yung tao kasi Asiano sila and they easily associate with me kasi Pilipino. Matutunghayan din po natin ang kwento ng isang OFW na nagtrabaho bilang entertainer sa Japan. Nag-apply siyang muli para maging entertainer naman sa Singapore, pero sa kasamaang palad, niloko siya ng isang mag-asawang illegal recruiter. Kahit hindi na nila ano yun yung pera ko, basta yun ang bagahe ko, tubusin na lang nila. At saka yung passport ko. Eh ngayon, sabi nila, wala na daw silang pakialam doon. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Cara David. Samahan niyo po akong tunghayan ang kwento ng mga OFW na ito. Bawat padala may kalakip na kwento, malayo man sa minamahal ko. Kung nararating ang damdamin, saan mang panig ng mundo. Nawalay man sa aking pamilya, pangarap ko'y kanina'y magsama-sama. Ito ang kwento ko, ang diary ng buhay ko. Dear Cara, I am Ruben Laurente, a performing artist. Right now, I have just finished my first contract as a featured singer for the Royal Caribbean Cruise Lines. I told myself that I want to share my little victory as a Filipino working abroad. Sulat ito sa akin ni Ruben Laurente, isang singer at dating miyembro ng grupong The Company. Pero ngayon, singer na siya sa isang cruise ship. Sa pagbabasa ko ng kanyang sulat, pakiramdam ko si Ruben ay isa lamang sa maraming mga OFW na nagtatagumpay sa ibang bansa at nagbibigay ng karangalan sa Pilipinas. Mahilig talaga siyang kumanta. Yaman siya ng kumanta sa TV. And then, college, I think, naging member siya ng UP Concert Chorus. Kalaunan, naging miyembro naman siya ng sikat na grupong The Company. During the 90s, household name ng The Company hanggang ngayon. Ngayon nga masasabi ko proud ako na naging parte ako ng company. Magandang pakiramdam na tinitingala ka ng industriya. Kung di ka naman tinitingala ay nare-recognize ka ng buong industriya as a vocal group na ang tawag nga na Philippines Premier Vocal Group. So, ang laking opportunity sa akin yun. And also, Moy Ortiz had noticed Ruben sa kanyang performance sa Rama at Sita. And doon namin na actually napansin na maganda ang boss nitong batang to. So, Moy already took note of... Bata pa siya noon. So, when we needed a tenor, agad-agad namin siyang tinawagan. After 14 years, alam mo, parang libro yan, may mga kabanata yan. So, may chapter 1, may opening ano yan, may pieces yan at lahat. It had to end somewhere. At yung time na yun was 2004. That's when I decided to leave the group just to explore on being a soloist maybe and embarking on a solo career. Inilunsad ni Ruben ang kanyang first solo album, pero hindi naging madali ang kanyang karera bilang solo artist. Yung estado ng buhay ko noon, hindi maayos dahil I've been a solo artist for like 4 years already. Nung time na yun, mag-4 na taon. At
since alam naman natin yung industriya natin, dahil sa napakaraming factors at napakaraming artists at napaka-competitive ng industriyang kinabibilangan ko, ay hindi ako nabibigyan ng pagkakataon. In 2008, nag-audition yung Royal Caribbean International, RCCL, Royal Caribbean Cruise Lines. Punta sila ng April, tapos nag-audition sila, so amongst the hundreds of auditionees, ako ang isa sa mga tatlong nakapasa. Pero bago nakapag-perform sa barko, nag-train muna siya ng halos 1 buwan. Ang tawag nila sa akin ay featured guest performers. Yung motor na nabilangan ko, meron dalang production shows which is Pure Energy. Ito yung tribute sa 80s na pinafeel ko dahil ako yung batang 80s. At nung high school, kumbaga. At yung isa yung front row. Ito naman yung tribute nila sa entertainment key cities. New York, Harlem, Broadway, Hollywood. So nakakatuwa kapag nasa stage ako tapos papalakpak yung tao kasi Asiano sila and they easily associate with me kasi Pilipino. Tapos yung nanabi, you're Asian, ganun-ganun sila. So, doon pa lang, I take pride being a Filipino. Halos 5 buwan si Ruben sa Mariner of the Seas bilang featured artist. Pagkatapos kong mabasa yung sulat niya, ngayon nandito na siya sa Pilipinas para magbakasyon. Puro Amerikano sila, ikaw lang ang Pilipino. At ikaw yung bida. Dito, di ba? Sige, slightly. Napakahagod talaga. Yung shows, ayan. It's a theater. It's called Savoy Theater. 1,300-seater Art Deco-inspired theater siya. So, ang laki niya. Akala ko, pag sinabing cruise, akala ko kumakanta ka lang doon, lounge, tapos parang kapag may request, hindi, production ito. So it's like parang a musical. Malaki ba sweldo? Pwede na. Pwede. Ang iniisip mo lang daw niya, yung mission niya sa Panginoon at mission niya para sa bayan, na ipalaganap sa buong mundo kung gaano ka-talented ang mga Filipino artists. Nung narinig ko na siyang umawit, ang lamig-lamig ng boses, tapos nandun yung emosyon, at tinignan mo siya, talagang swak na swak niya, yung ang ganda pa ng kinakanta niya, talagang mapapangangan ka na lang, mapapabilib ka na lang, and somehow, talagang mafe-feel kang proud that kalahi mo itong taong ito. Pilipino rin siya katulad mo. Kahit singer na siya sa isang cruise ship, pinagpapatuloy pa rin ni Ruben ang paggawa ng mga awitin na iiwan niya sa bansa habang naglalayag siya. Ngayon ginagawa ko yung finishing touches for Heart Blends. Tapos, in a week's time, gagawin namin yung Christmas album. Pero bago umalis si Ruben, binalikan niya ang mga dating kaibigan. Sino ba yan? Sino ba yung parating na yan? Ha? Sino ba yung pinag-iintay namin dyan? Nag-high heels pa ako para sa kanya, ha? Ayan! Kasi walang kape. Kaya, pero... Like this. Kasi yun Like this, oh. Pilipino kasi ako eh. OFW. Iiyak na yan. Iyak na yan. Kaya kung natuloy siya sa barko, sobrang akong natuwa kasi alam kong mag-shine siya doon. And bongga siya sa barko. Correct. Na-anticipate ko yung lungkot na mangyayari kapag napalayo ka na sa pamilya mo at wala ka na sa bansa mo at nagtatrabaho ka na. Pero gayon pa man, nagpapalakas ng loob din sa akin ito at siguro hinahanda na ako talaga dahil sa loob ng 1 buwan ay papaalis na rin ako. We really have to give our best. And we're not only representing ourselves, we're representing our country that is so musical, that is so talented na hindi sila magdadalawang isip para bumalik ulit sa Pilipinas at mag-audition ulit dahil tumaapaw talaga tayo sa talento. Ay bayani kang
pag-alam Paano kinuha yun? ko. Sa Gusto anak. nyo yung mga passport nyo, kailangan Hindi mo na ko lang yun yan. yung kinuha.